Isang kwento ng pagkakaibigan, paglalakbay, at madilim na lihim. May 6 na magkakaibigan na matagal nangangarap ng isang kakaibang adventure. Sa dami ng stress sa trabaho, problema sa pamilya at nakakapagod na buhay sa lungsod, nagpasya silang mag-camping sa isang liblib na kabundukan na hindi pa nila nararating. Ayon sa isang kakilala nila sa isang forum, may lugar daw sa bandang hilaga ng bansa kung saan napakaganda raw ng tanawin. May falls, may malawak na clearing para magtayo ng tent, at sobrang tahimik, halos parang hindi pa naabot ng modernong sibilisasyon. Sina Ken, Marco, Louie, Darren, Trish at Lara ang bumuo ng grupo. Pagdating nila sa paanan ng bundok, medyo malabo na ang signal. Matarik ang daan at makapal ang kagubatan, pero buo ang loob nila. Bitbit ang kanilang gamit, naglakad sila paakyat habang nagkukwentuhan at natatawanan. Wala sa kanila ang natakot dahil para sa kanila, isa itong simpleng camping trip lang. Sa unang gabi, nagtayo sila ng tent sa tabi ng isang malawak na clearing na may malapit na batis. Nagluto sila ng noodles at hotdog at nagkwentuhan ng mga horror story habang nakapalibot sa bonfire. Masaya ang lahat. Ngunit nang humupa na ang ingay at tulian na bumagsak ang dilim ng gabi, may napansin si Trish na kakaiba, parang may mga matang nakamasid mula sa kakahuyan. Itinuro niya ito sa iba pero wala namang nakita ang mga kasama niya. Natawa lang sila at inakusahang nananakot si Trish para mas lalo silang matakot. Kinabukasan, pagkagising nila, napansin nilang wala si Louie. Akala nila maagang nagising at naglakad-lakad, pero makalipas ang 1 oras, hindi pa rin siya bumabalik. Naghiwalay sila sa paghahanap. Si Darren at Lara nagtungo sa ilog. Si Ken at Marco sinuyod ang gubat. Si Trish naiwan sa camp para magbantay. Makalipas ang halos 2 oras, si Ken at Marco na lang ang bumalik. Wala na rin sina Darren at Lara. Hindi raw sila nagkita sa gubat. Sa puntong ito, nagsimula ng kabahan si Trish. Pero pinilit nilang maging kalmado. Baka raw naligaw lang, baka mamaya ay babalik din. Pero habang lumalalim ang hapon, lalong lumalaki ang pangamba nila. Sa sumunod na gabi, nawala rin si Trish. Naiwan si Ken na nagbabantay sa tent habang si Marco ay nagtungo sa gubat para muling hanapin ang mga kasama. Nulit pagbalik ni Marco, wala na si Trish. Wala kayong bakas ng pakikibaka, walang kaluskos, tanging tahimik na hangin lang ang naiwan. 2 na lang silang natira, Ken at Marco. Bago tayo mapatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na to. Ready ka na ba sa karugtong na ating takutan? Huwag kang bibitaw. Pareho na silang tahimik. Hindi na sila natatawanan. Hindi na adventure ang pakiramdam ng lugar na yon, kundi parang isang bitag na hindi nila makawalaan. Ngunit ayaw pa rin nilang sumuko. Gusto silang hanapin ang mga kaibigan nila. Kaya kinabukasan, nagpasa silang tumuli pa sa mas malalim na bahagi ng bundok. Dito nila nadiskubre ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, nakatago sa likod ng makakapal na puno. Halos sinito kita kung hindi mo intensyon na hanapin. May usok mula sa chimenea, may amoy ng nilulutong sabaw. At sa sobrang pagod, gutom at uhaw, pinilit nilang kalimutan ang kaba sa dibdib. Kumatok sila. Lumabas ang isang matandang babae. May nang tinig, may ngiti sa labi. Halina kayo, aniya. Mukha kayong pagod.
Pumasok muna kayo at magpahinga. Sa loob, malamig at madilim ang bahay pero malinis. May mga lumang larawan sa dingding. May isang lalaking tila padre de pamilya at mga batang mukhang anak niya. Tahimik ang paligid. Habang nakaupo sila, inalok sila ng tubig at mainit na pagkain, kanin at sabaw na may malambot na karne. Nagpasalamat sila. Wala sila minala. Gutom na sila. Habang kumakain si Mako, napatingin siya sa isang piraso ng karne. Sa balat nito, may itim na marka. Isang tattoo ng ahas na paikot sa araw, pamilyar sa kanya. Biglang gumilis ang tibok ng puso niya. Si Darren lang ang kilala niyang may ganong tattoo. Siya pa nga ang nagkwento noon na ginawa niya yon bilang simbolo ng rebirth mula sa heartbreak. Unti-unting iniluwa ni Mako ang kinain. Nanginginig. Tumingin siya kay Ken at nagsalubong kanilang mga mata. Parang pareho silang nakaramdam ng malamig na katotohanan. Tumayo si Marco. Salamat po sa pagkain, pero kailangan na po namin umalis. Gumati lang ang matanda. Hindi pa kayo tapos. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. May mga ninong lumitaw. Mga lalaki at babaeng walang imik. Nakatitig lang sa kanila. Mga matang tila walang emosyon. Sa likod ng bahay, may agdanan pababa. Parang basement. Mula roon, may tumatagas na tubig o dugo. Biglang tumakbo si Marco palabas. Hinila niya si Ken. Pero paglingon niya, hindi na si Ken ang nakahawak sa kanya. Isa na sa mga taong kanina nakatayo sa dilim. Naitulak ni Marco ang isang upuan, pinasag ang bintana at tumanang palabas. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon habang nadidinig niya ang mahinang bulong. Bumalik ka. Marami pa tayong ulam. Hindi ni muling nakita si Marco. Pero lang buwan lumipas, isang vlogger ang napatpat sa parehong bundok. Nakita niya ang ilang gamit, isang sirang tent, ilang notebook, at isang barat ng tao na may tattoo ng ahas. Walang kaso nga isang pa. Walang pangkayang nahanap. At ang bahay, walang bakas. Parang hindi kailanman umiral. Kung mabot ka sa part na to, i-comment mo nga kung nagustuhan mo ang kwento at kung gusto mo ng part 2 sa mga stories natin. Type mo lang part 2. Like and follow mo na rin ako para sa susunod na kapapalakan.